Magandang umaga mga anak. Ako nga pala si Teacher Christine, ang inyong guro sa araw na ito. Bago tayo magsimula ngayon, magkakaroon muna tayo ng panalangin na pangungunahan ni Ate Dayan. Maaari ba tayong tumahimik sandali mga anak at iyuko ang ating ulo? Mga anak, maaari bang tumingin sa inyong mga katabi kung may lumiban ba sa ating klase? Mahusay mga anak, maaari bang ganito palagi? Gusto nyo bang kumanta mga anak? Mahusay kung ganon. Okay, tayo ay magsimulang kumanta. Solid, liquid at gas, mga anyo ng matter. Mayroon itong iba't ibang katangian, mga bagay na may espasyo at bigat, ating makikita sa kapaligiran. Halina't aralin mga bagay na ito na ating matatanaw sa ating paaralan. Ito'y makikita rin sa ating tahanan. Handa na ba kayo? Tayo na't simulan. Solid ay may bigat at sariling hugis. Liquid ay may bigat, dami ngunit walang tiyak. Ang gas karaniwan, hindi nakikita. Walang hugis ito, ngunit may amoy. Halina't aralin mga bagay na ito. Masaya ba mga anak ang pagkanta? Magaling kung ganon. Okay mga anak, ano sa palagay nyo ang panahon natin ngayon? Okay ate? Tama ate, ngayon ay maulan ang panahon, kaya kailangan nating magdala ng payong. Kaya ngayon, bago tayo magpatuloy, laging tatandaan na makinig kay teacher. Magtaas ng kamay kung magsasalita o sasagot kay teacher. Ayos ba yun mga anak? Magaling mga anak. Bago tayo magpatuloy mga anak sa ating bagong tatalakayin, ano ang inyong naaalala na tinalakay natin kahapon? Okay, Kuya Lance? Tama, pagbabago ng mga bagay kapag ito ay naiinitan o nalalamigan. Sino pa mga anak? Okay ate? Tama, pag naiinitan, ito ay melting. Sino pa? Okay Kuya Nold? Tama ulit, pag nalalamigan, ito ay freezing. May ipapakita akong larawan mga anak sa inyo. Tukuyin kung ito ay melting o freezing. Tama lahat ng inyong mga sinabi mga anak. Palakpakan nga natin ang ating mga sarili. May ipapakita akong larawan mga anak. Tingnan nyo itong mabuti. Handa na ba kayo mga anak? Ano ang nakikita nyo sa larawan? Tama, ito ay isang larawan na kung saan ito ay may pinakukuluan na tubig. Ano ang napapansin ninyo sa kumukulong tubig? Okay, kuya? Magaling. Tayo ay nakakakita ng tinatawag na singaw o tinatawag natin sa Ingles na water vapor. Kapag ang tubig ay kumukulo o naiinitan, ito ay lumilikha ng mga singaw na pataas o kaya yung tinatawag nating water vapor. Ito ay nagtutungo sa proseso ng
evaporation. Yun ang dahilan mga anak na kapag naiwan natin o patuloy ang pagkulo ng tubig, makikita natin dito na ang tubig ay nawawala. Naiintindihan na ba mga anak? Magaling kung ganon. Bago ko ipanood sa inyo ang aking inihandang video, papangkatin ko kayo sa 3 grupo. Bibigyan ko kayo ng activity card upang ilagay nyo roon ang inyong mga eksplanasyon. Panuto. Ano ang mangyayari pag ang liquid ay nainitan? Bago tayo magsimula, ay tatandaan natin ang mga letrang MAM. M. Mag-usap-usap ng maayos. A. Aktibong partisipasyon. M. Makipagkooperasyon. Bibigyan ko kayo mga anak ng 7 minuto para sa inyong pag-uusap. Tapos na ba mga anak? Salamat mga anak sa inyong mga eksplanasyon. At ang Group 2 ang pinakamahusay. Bumawi na lang kayo sa susunod mga anak. Ang Group 2 ay makakatanggap ng chocolate. Ngunit huwag malungkot ang iba dahil mayroon akong inihandang sticker badge. Ibabahagi ko mga anak ang mga pagbabagong nagaganap ng mga bagay. Ang bawat bagay ay nagbabago ng anyo tulad ng liquid o likido. Kapag ito ay naiinitan, isinasalang ito sa apoy o nagbabago ito ng temperature. Ito ay nagiging singaw dahil sa pagbabagong ito. Ang liquid na nagiging gas ay tinatawag na prosesong evaporation. Isang halimbawa na lamang na nakabukas ang takip o tubig na pinakukuluan. May tanong ako mga anak. Ano ang epekto ng init mula sa alcohol lamp o electric kettle sa tubig? Lagi nating tatandaan na ang init ng sikat ng araw o init na nagmumula sa apoy ay nagbabago ng anyo ng tubig sa pagiging liquid tungo sa pagiging gas sa pamamagitan ng evaporation. Naiintindihan ba mga anak? Magaling kung ganon. May inihanda akong mga karagdagang aktibidad dito mga anak. Maaari bang kay teacher lang makinig mga anak? Panuto. Punan ng wastong sagot ang mga patlang. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Una, kapag tayo ay nagpapakulo ng tubig sa kalan, may lumalabas dito na patlang. Pangalawa, ang liquid ay nagiging patlang kapag isinalang sa mainit na apoy. Pangatlo, ang kape ay isang halimbawa ng liquid na pwedeng magbago ng anyo tungo sa patlang. Pang-apat, ang proseso ng pagbabagong anyo ng liquid tungo sa gas ay tinatawag na patlang. Panglima, kapag matagal nakabilad sa araw ang tubig na nasa timba, ito ay patlang. Sino ang nakakuha ng 3 puntos pababa mga anak? Aba, walang nagtataas ng kamay ah. Ibig sabihin, naintindihan nyo ang ating pinag-aralan. Kung naiintindihan ninyong mabuti, maglabas nga tayo ng isang malinis na papel at pwede ba mga anak, makikinig lang kayo kay teacher. Panuto, isulat kung tama
o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap? Una, dumarami ang tubig sa baso kapag ito ay ibinilad sa init ng araw. Tama o mali? Pangalawa, kapag ang tubig ay pinaiinitan, tumataas ang temperature nito. Tama o mali? Pangatlo, ang tubig ay nasa anyong solid. Pang-apat, ang proseso ng pagbabagong anyo ng liquid patungong gas ay tinatawag na evaporation. Panglima, nagiging gas o water vapor ang mga liquid o tubig kapag ito ay naiinitan. Sino anak ang mga nakakuha ng 5 puntos? Aba, very good talaga kayo mga anak Mahusay. O mga anak, ngayong alam nyo na ang pagbabagong nagaganap ng mga bagay, dumako naman tayo sa takdang aralin. Lagi nating tatandaan mga anak na makikinig kay teacher. Panuto, isulat sa malinis na papel, maglagay ng isang basong tubig sa batiya at itapat ito sa araw. Makalipas ang 30 minuto, itala ang pagbabagong naganap sa tubig. Saan napunta ang tubig sa batiya at ano ang nangyari sa tubig? Naisulat nyo na ba anak ang inyong takdang aralin? Mahusay! Maraming salamat mga anak sa inyong pakikinig. Bago tayo mag-uwian, tayo muna ay manalangin na pangungunahan ni Kuya Arnold. Salamat Kuya Nold. Paalam mga anak, ako nga pala ulit si Teacher Christine, ang inyong guro sa Agham 3. Paalam!